Naglilinis naman ako ng kwarto namin sa umaga kaso nga lang pagdating ng hapon ay makalat na nga ulit. Kaya naisipan ko nga na sa gabi na nga lang maglinis bago kami matulog. At para hindi na rin doble-doble ang trabaho dahil naglilinis nga ako sa umaga pagdating nga ng gabi bago kami matulog ay pinapalinis ko nga din sa asawa ko pati sa panganay ko. Hindi ko na kasi nililigpit ang mga higaan namin sa umaga dahil natutulog din naman dyan ang baby ko pati na din ang toddler ko. Minsan kasi talaga kapag lumalabas nga itong toddler ko ay hindi nagsusuot ng tsinelas tapos papasok nga dito sa kwarto at tutungtong sa higaan. Kaya ayun, nagdudumi nga ulit ang higaan namin at nagkakaroon nga ng mga alikabok kaya nakakapag-vacuum ulit ako sa gabi. Natutulog nga ng mga oras na yan ang baby ko kaya inilagay ko nga muna sa crib at ito naman toddler ko ay ayaw ngang lumabas pero nung binuhay ko na nga ang vacuum ayun at lumabas na. Takot kasi sa tunog ng vacuum yung toddler ko kaya kapag nagva-vacuum nga ako ay umaalis yun. Pinapalabas ko na nga siya dyan pero ayaw pa nga niyang lumabas kasi nga daw nanunood nga daw siya. Ang sarap-sarap pa nga ng higa niya dyan tapos ayun, nung binuhay ko na nga yung vacuum ayun at lumabas nga din. Eksakto nga patapos na ako maglinis sa kwarto ay nagising na nga si baby at umiiyak na nga. Hindi pa nga masyadong malakas ang iyak niya kaya nakapagwalis pa nga ako. Naglinis nga muna ako sa kwarto bago ko siya bihisan dahil kapag inuna ko nga bihisan siya ay baka nga hindi na makatulog at hindi na nga ako makapaglinis ng kwarto. Wala pa man din ang mga oras na yan ng asawa ko dahil nagse-celebrate nga ng birthday niya. Tapos ang panganay ko naman ay nakatulog na nga sa salas kaya ayun wala nga ako makakahalinhinan sa pagbabantay kay baby. Kapag ganyan pa namang nagising siya ay kailangan ngang kargahin at kailangan nga ding ihele. Tapos medyo matagal nga din siya bago makatulog. Buti na nga lang din na mga oras na yan ay nakakain na nga din kami. Kailangan ko pa din kasing bihisan ng toddler ko at kailangan ko pa din siyang linisan ng katawan. Tapos ayan nga, maya-maya lang ay nakatulog na siya tapos nilagyan ko nga lang ng music sa tabi niya. At eto nga ang panganay ko, nakatulog na nga dito sa salas. Tapos eto nga ang toddler ko ay pinunasan ko lang ng wipes ang mukha dahil naglagay na naman ng lip tint. 3 years old pa nga lang yan ay may kaartehan na talagang taglay. Tapos pagpasok nga namin sa kwarto, akala namin tulog na itong si baby, ayun pala ay nagising. Tapos maya-maya nga lang, ayan nga't umiyak na naman kaya ito at kinarga ko na naman. Ewan ko ba dito sa baby ko, hindi talaga siya makakatulog ng hindi iiyak muna at hindi magpapakarga. Tapos eto naman toddler ko ay nanggigigil na naman at gusto nga halik ng halik dito sa baby namin. Pinagbibigyan ko na nga lang para nga hindi na siya magligalig dahil minsan talaga ay umiiyak yan kapag hindi napapagbigyan. At sa wakas, eto nga at nakatulog na din si baby at meron pa nga akong gagawin dyan at maglilinis pa nga din ako ng katawan ko at saka ng sugat ko. Tapos eto nga at ginising ko na itong si ate at pinalipat ko na nga sa kwarto. Pagkatapos ay naglinis na nga ako ng katawan at naglalagay pa rin talaga ako ng gasa sa sugat ko dahil hindi pa naman to masyadong magaling. Hihiga na sana ako para matulog pero naalala ko nga na kailangan ko pa palang plansyahin itong uniform ng anak ko sa majorette. Yun lang, good night sa inyo!